Sa kulo pa lang ng ating niluluto ay matatakam ka na. Tara kabamba, samahan mo ulit ako sa aking pagluluto ng ginataan na langka. Manood, matuto, at mag-enjoy. Kaninang umaga ay talagang inagahan ko na yung pag-prepare ng aking lulutuin. Dahil medyo matrabaho to yung pagbabalat ng ating langka. Dito sa aking pagbabalat ay ginamit ko lang yung aming lumang kutsilyo. Pinahiran ko lang ng mantika yung kutsilyo pati na rin yung aking kamay para hindi dumikit yung dagta nito. Mahirap din kasi alisin yung dagta niyan. Nung Sabado ko pa ito nabili. Pag fresh pa kasi ito ay talagang marami itong dagta. Kaya ngayon ko lang ito naluto. May nabibili naman na na-slice na sa bayan. Kaya lang mas mahal ang presyo nito pag na-slice na. Itong nabili ko ay 50 pesos lang yan. Pagka-slice ko naman nito ay nilagay ko ito sa planggana na may tubig para di masyadong mag-iba naman yung kulay nito. After naman yung aking pag-i-slice dito ay akin naman itong hinugasan tsaka ko nilagay dito sa kaserola. Dahil papakuluan natin ito, naglagay ako dito ng 2 kutsarang asin. Iyang asin ay makakatulong yan pangtanggal sa pakla o kaya yung tinatawag naming mga Ilocano na sugpot na. Tsaka ko naman ito nilagyan ng tubig, tinakpan at pinakuluan ko lang ito ng 30 minutes. Tama po, 30 minutes po yung pagpapakulo ko dito. Talagang lutong-luto na po ito. Itong paraan ng aking pagluluto ay tinuro na naman ito ng aking nanay. Talaga naman ng ating nanay ay sila yung ating unang guro. Pagkaluto ko naman dito ay akin lamang itong hinango at hinayaan ko lang itong lumamig at piniga para maalis yung excess na tubig. After naman ng prosesong ito ay umpisahan na nating magluto. Dito sa aking mainit na kawali ay naglagay lang ako dito ng mantika dahil igigisa ko dito yung ating bawang at sibuyas. Pagkagisa ko naman dito ay nilagay ko yung hipon na aking isasahog. Igigisa ko lang ito ng saglit hanggang mag-iba yung kulay nito. Tsaka ko ito hahanguin para hindi ito ma-overcook. Kung ayaw nyo naman ng hipon na pangsahog, pwede naman dito yung karne ng baboy. Pagkahango ko naman sa hipon ay sinunod ko namang nilagay yung ating luya. Gigisahin ko lang ito ng saglit hanggang lumabas na ang aroma nito. Tsaka ko naman nilagay yung 1 kutsaritang fresh alamang. Kung may ginisa naman kayong alamang, kahit panghuli nyo na ito ilagay. Ako kasi fresh yung ginamit ko kaya ginisa ko muna ito. After ng paggigisa ng ating alamang ay naglagay na ako dito ng gata ng nyug. Isang purong gata ng nyug yan. Pinapiga ko na yan sa pinagbilhan ko kanina. Dinagdagan ko ito ng tubig dahil dito natin lulutuin yung ating pinakuluan na langka kanina. Patis naman yung aking ginamit na panimpla. Kabamba, baka pwede mo namang i-share kung paano ang pagluto mo sa ginataan na langka. Dahil alam ko naman na may iba-iba tayo ng paraan ng pagluluto nito. Ito na rin kasi yung aking nakasanayan sa pagluto ng ginataan na langka. After ko nalagay yung ating pinakuluan na langka dito sa kawali ay nagdagdag ako ulit dito ng tubig. Medyo kulang kasi yung una kong nilagay. Niluto ko lang ito hanggang sa kumunti na yung sabaw. At sinunog ko naman nilagay yung ating isasahog na daing na labahita. Isa ito sa aking pinakagusto na isinasahog pag nagluluto ako ng ginataan na langka. Malasa kasi itong daing na ito. Kung magluto ka ng ginataan, try mo itong isahog. Kung di mo pa ito na-try. Sa oras nito ay magdadagdag lang ako dito ng gata ng nyog. Isang gata ng nyog na naman yan kabamba. Pag nagluluto kayo ng ginataan, wag nyo itong tatakpan para hindi ito magtubig. Nilagyan ko na rin pala dito ng siling haba. Medyo nakukulangan pa ako sa gata na aking nilagay, kaya dinagdagan ko ulit ito ng 1 pack na kukumama. Buti na lang may stock pa ako dito sa aking kusina. Ganito ang gusto ko na luto dito sa ginataan, yung creamy ito. Nilagyan ko din ito ng talbos ng sitaw. Masarap din yan na ilagay dito sa ating ginataan na langka. Pwede rin namang dahon ng malunggay ang ilagay nyo dito. Oops, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page, pwede paki-follow or like naman. Ilalagay ko na dito yung ating ginisang hipon kanina. Saglit na lang yung pagpapakulo natin dito kabamba o kayang pagluluto natin dito. Baka isa ito sa iyong paboritong ulam at matagal ka nang hindi nakapagluto o nakakain nito. Kaya ano pang hiniintay mo kabamba, magluto ka na rin. Nice ko lang magpasalamat sa mga taong nagsishare ng aking mga video. Salamat sa patuloy niyong pagsuporta kay Bamba's Kitchen. Yan, luto na yung ating ginataan na langka. Thank you for watching, kabamba! See you sa aking next cooking vlog!